At lahat yun po ay nangyayari sa mga luwal. Kasi normal naman yun eh, kasi tao naman tayo, di ba? Tao tayo eh. So, ang ating physical ay always subject for mistakes, for sin. Kaya makikita natin yung mga bagay na hindi ko kaunawaan kahit sa loob ng luwal Diyos. Pero alam niyo, isang itinuro sa akin ng Panginoon Diyos ay yung mga pag pinatawag mo yung kapwa mo sa kanyang kasalanan, dapat kalimutan mo kung ano yung naging kasalanan sa iyo. Alam niyo, pag kaya ng nagawa natin, ang unang magbibigay kasi ng mga kapatid tayo rin eh. Alam niyo kung bakit? Makakatulog ka ng maibig. Bakit? Nawala na yung galit eh. Nawala na yung hinanakit mo, nawala na yung takbo mo sa kanya, nawala na yung mga masasama. Iniisip ko sa kanya na gusto mong gawin dahil masama yung ginawa sa iyo. So, mahirap gawin. Sa totoo lang mahirap gawin kasi lalo sa akin, ang hirap ng pinagdaanan ko kasi naging aktivista ako eh. Eh talagang to, judgment talaga ginagawa ko. Kapag ikaw ay isang aktivista, meron ka ang conclusion ko kasi nilalawanan mo yung mga nakikita mo hindi gumagawa ng tama. Talaga i-analyze mo siya. Kaya ang hirap ng pinagdaanan ko, pero salamat sa Diyos kasi, mga kapatid, mahirap talaga mamuhay kapag may galit sa puso. May hinanakit sa puso. Kasi yung judgment talaga, kakatawin ka lagi yan eh. Nagawin mo na, gawin mo na. Hatulan mo na siya. So makikita natin yung paalala ng ating Panginoon sa Kristo. Matthew chapter 23, verse 23 to 28, and John chapter 7, verse 24. Oh, sorry. Matthew chapter 7, verse 5. Hindi ko pala tayo sa number 3. Number 4 is Jesus giving us permission to judge other Christian sa mga mamawalan ng palataya. Hindi tayo binibigyan ng pahinulong ng Panginoon sa Kristo. Ang gusto ng Diyos na gawin natin, gusto ng Panginoon sa Kristo gawin natin, ipahanin natin. Ipahanin natin yung ating kapatiran. Kapag nagawa natin yun, kaya natin yung mahal kung sa hindi natin kapatiran. Ganyan po yun eh, kasi it is a testing of our faith kung kaya natin mahal sa Diyos na nakikita natin. Kasi ito yung ito yung isang stepping stone natin kung paano natin pwede mahalin yung hindi natin nakikita. Diba? Kung yung nakikita natin, lalo na yung mga kapatira natin, ligo-ligo natin nakikita eh. Minsan pa nga kapag kakabit bahay tayo araw-araw makikita mo siya. Kung yun lang ay hindi natin kayang, yun lang ay na-i-judge natin, how much more kaya yung ibang tao at paano rin yung Diyos na hindi natin nakikita. Alam nyo kaya minsan may bunga rin yung pagkakaroon ng pinatawag ng negativism, yung pag-negatibo sa buhay. At minsan, pati ang Diyos ay apektado. Bakit? Kasi minsan, meron tayong mga pinapanalangin, may mga gusto tayong marating, may gusto tayong makuha. Pag hindi natin ang mga sabihin natin sa Diyos. Sabi mo, bibigay mo sa akin. Diba? So, yung parang nagkakaroon pa tayo ng ibang kaisipan at pati ang Diyos ay natadamay sa ating mga hinanakit at mga sama ng loob na humahantong din doon sa ating pagbibigay ng konklusyon na hindi ka naman pala talaga tutugod sa panalangin. Di ba may mga gayon? Kaya nga, mga kapatid, itinuturo kasi ng Diyos sa atin na yan, yung normal na pamumuhay ng isang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay yung ang ini-expect natin sa Diyos ay yung tinatawag natin needs. Kasi
kasi minsan nagkakaroon ng problema. Pagdating doon sa needs. Kasi hindi na needs yung hinihingi natin eh, once na. Once, yung gusto na natin, hindi na yung gusto ng Diyos. Kaya sa yung judgment ay nakakarating din sa ating Panginoon Diyos kasi nagkakaroon tayo ng tampo, kaya ay pag-iisip na bakit hindi mo naman tinutugon yung panalangin mo. At tuloy, nadadamay pati mga kapatiran doon sa mga iniisip. May mga paghatol na nakikita at sinasabi ng Panginoon sa Kristo na ito ay pwedeng maging tama na paghatol. Subalit sa atin, hindi paghatol yung dapat eh. Ang tawag doon ay pagsisisi. Ano kaya rin yung ba ano? Sa halip na hatulan mo ang mga kapatid o ang kapatiran, i-encourage mo siya na i-repent yung kanyang mga ginagawang hindi. Yun yung ina-advise sa ating Panginoon sa Kristo. Bago natin hatulan ang ibang mananampalataya, dapat tayo rin, bago natin hatulan yung iba, pagsisihan natin yung gagawin natin pagkakon. Pagsisihan natin yung gagawin pagkakon. O yung mga gagawin natin aksyon. Tinuturuan tayo ng Diyos na yung sa halip na hatulan mo siya, pwede mo naman siya kausapin, di ba? Ito yung isang tinuturo ni kay Apostol Paul na kunyari, gumawa ng kasalanan yung isa. Ang unang dapat mag-i-aksyon, ikaw yung lalaki na kausapin mo siya. Bakit mo naman ginawa mo? Hindi ka manalangin tayo at humingi ng tawag sa Diyos. Pag hindi siya nakinig, sabi nga po sa Pablo, tumawag ka ng mga natatanda sa iglesia. Kausapin niyo siya. Pag hindi pa rin siya nakinig, ipahayag na ko sa kongregasyon ng kanyang kasalanan para siya ay magsisi. Hindi para siya ay hatulan. So makikita niyo yung mga pamamaraan na tinuturo sa akin ng Diyos para maiwasan natin yung paghatol sa ating kapwa. Number 5. Basahin natin yung verse, Matthew 23, verse 23 to 28, verse 24. Number 5, ano naman yung gagawin natin bago tayo magbigay ng kritisismo? Yun yung conclusion na yun eh. Bago tayo magbigay ng idea natin, ano ba yung mga dapat natin gawin? Later ay sabi doon, mag-prepare muna tayo kung sa gagawin natin pagbibigay ng kritisismo. Bibigay ng conclusion. Kasi ganito, kunyari, yung isang kapatid ay nakita natin na talagang nahulog siya sa kasalanan. Ano gagawin mo? Hatulan mo pa siya. Alam mo, minsan kaya nakakalungkot minsan kasi tayo, minsan yung palagay natin, sabihin na natin ang believers. Ayan, killer yan eh. Sa impyerno na ang punta niya. Di ba may mga yung criticism tayo minsan? Na pag alam natin yung mga gumagawa ng masama, ay kagad ang naiisip natin sa impyerno na yung pumunta. Why? Kasi yung influence ng mundo eh. Yun yung hatol ng mundo eh, di ba? Physical na hatol ng mundo. Pero hindi yung gusto na gusto gawin natin. Bago natin sila hatulan, mag-prepare muna tayo humatol. Kasi baka bumalik sa atin eh. Baka tayo yung balikan. Pangalawa, wala tayong karapatan humatol. Letter B, dapat ang muna natin yung ating sarili. Baka mamaya nakita natin yung kasalanan ng iba. Pero alam niyo kung may tao pala talagang kayo. Hindi na ba kaya kahit simula pa doon sa amin, nung nagsatrabaho pa ako, yung mga gayon. Yun talaga, pagdating doon sa mag-uupin ng mga weaknesses na tinatawag. Yung mga tao, minsan, meron talagang ayaw tumanggap ng pumanihan, ayaw tumanggap ng
kasalanan niyo. Wala naman akong ginagawang masama eh. Wala naman akong ginagawang masama, kaya hindi ako dapat hatulan, hindi ako dapat sisihin. Pero tinuturuan tayo na bago natin ipukul sa iba, tingnan muna natin, baka meron tayo na makikita na tayo dito. Yun, sa leadership, yung muta sa mata. Yung muta sa mata. Sabi ng gusto mo nga mamaya hatol ka ng hatol yung pala yung mas malaki yung muta sa mata. Ibig sabihin nun, hindi tayo pwedeng matol talaga. Baka mamaya mas marami yung ginagawa natin kasalanan. Alam niyo mga kapatid, kaya lagi po itong pinililiwanag ang kasalanan ng physical na katawan, ito lagi yung tinitignan ng tao kasi nga ito si Istobilin, di ba? Pero yung kasalanan ng laman, hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Why? Kasi alam mo ng Diyos, siya talaga yung trabaho niya di ba? So hindi na nagtataka ang Diyos gumawa ng kasalanan niya naman kasi trabaho niya talaga yan. Why? Kasi sinner talaga yung katawan. From the beginning. Kaya nga ang pagbabatayan ng judgment ng Diyos ay yung katawan ng tao na makapunta sa langit. Yan dapat ang ating maintindihan mga kapatid. Kaya yung paghatol ng pagbibigay ng ng krisis mo sa mga bagay na nangyayari sa tao. Yan ang pamantayan ng mundo. Kaya nga may batas ang mga tao, dito ba? May batas tayo sa ating gobyerno. Pag nagkaro ka, huhulihin ka, ibuhulog ka, kung napatunayan nagkaro ka. Pag pumatay, ngayon So may hatol. Kaya nga hindi na nakikialam ang Diyos sa tulad ng tao yung physical. Kasi may hatol na talaga yan Dito pa lang sa lupa, hinahatulan na bakit hindi kasama sa paghatol ng Diyos? Kasi di ba kaya nang mamamatay ang physical na katawan Kasi nga hindi talaga ito karapat-dapat sa Diyos. At kahit kailan hindi ito tinitingnan ng Diyos.